Bilang tulong sa mga apektado ng reclamation project sa Manila Bay, nakatanggap ng full scholarship ang mga nasa 200 anak ng mga mangingisda sa Cavite City mula sa Philippine Reclamation Authority. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. 2 dekada ng mangingisda si Tatay Elmar. Kada umaga, maaga siyang gumigising para pumalaot mula sa pampang ng Cavite City. Na sa ngayon, nararamdaman nilang paghila ng huli ng isda. Ang kanilang sinisisi ay ang dredging operation o pagkuha ng buhangin sa dagat na isinasagawa sa lugar na para sa reclamation projects sa Manila Bay. Malaking apektado po sa amin yung gawa nung yung tubig. Sumasama yung agos ng tubig sa amin. Yung putik na nahalukay sa amin naglalagay sa Cavite City. Itong barkong nasa likuran ko ngayon, dyan isinasagawa ang dredging operation na para sa Manila Bay Reclamation Project. Mula sa ilalim ng dagat, kumukuha sila ng buhangin at ito yung tinatambak nila sa Manila Bay. Mula dito sa pampang ng Rosario, Cavite, 8 kilometers ang layo ng dredging operation. Pero ayon sa PRA, kanilang sinisiguro na walang yamang dagat ang maapektuhan para sa kanilang proyekto. Ang Manila Bay Reclamation Project ay may mahigit sa 600 hektarya ng lupa na itinatambak sa Manila Bay. Ito ay para makabuo ng isang bagong landmass na magpapayabong na ekonomiya ng bansa. Sakaling matapos ito, magiging sentro ito ng komersyo at marami ang mabibigyan ng trabaho. Para sa Philippine Reclamation Authority, dapat ipagpatuloy ang proyekto at tumatayo sila sa isang misyon na walang taong may iwan. Isang misyon na magbibigay ng tunay na bagong buhay para sa mamamayan, para sa fisherman, para sa mga kabataan. Bilang tugon, 200 anak ng mga mangingisda ang binigyan nila ng full scholarship na malaking tulong sa pag-abot ng mga estudyante ng kanilang pangarap. Nasa 100 bangkari ang inaasang ibibigay nila sa mga mangingisda at 10 dito ay na-turnover na ngayong araw. Sa kabila ng mga isyu kaugnay sa korupsyon sa pamahalaan, nanindigan si DILG Secretary Junvic Rimulya na walang korupsyon sa PRA. Ito ay kahit pa bilyon ang pondong hawak nila. Baliwala ang pera ng PRA kung nasa bangko lamang. Baliwala ang pera ng PRA kung iniimpok lamang. Ibalik natin sa tao. Ibalik natin sa tao sa tamang paraan. Lahat ng gamit ibinili ay nasa tamang halaga. Wala pong korupsyon na nakakabit sa programa ng PRA at dapat pasalamatan natin at purihin natin si Chairman Lopez. Mahirap naman ho magsabi ng tapos pero pinipilit po namin. Katulad niyan, marami ho kaming programa, Progress at the Speed of Trust. Magtiwala tayo, wala naman hong perfecto rito. Sabi ko nga doon sa mga tao namin sa PRA, we are all in the same boat. Huwag lang kayo gagawa ng karumal-dumal na walang majejetison dito. Bartolina lang kayo. Inaasahang matatapos ang pagtatambak ng lupa sa reclamation project sa taong 2027. Sinisiguro naman ng PRA na matibay ang pagkakagawa sa reclamation at 90% ang compaction nito para masigurong hindi guguho. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.